Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nalapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil, ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winasak niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kayo may kasama nilang naging bahagi. Kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bago dumating si Jesucristo, hindi kasama ang mga hindi Hudyo sa pagtitipan sa Diyos. Nakipagtipan lang ang Diyos sa mga Israelita. Ang lahi ng mga Hudyo, ang bayang hinirang ng Diyos. Sila ang pinili ng Diyos. Sila ang pinangakuan ng bendisyon. Sila ang mga galing sa lahi ni Abraham. Wala sa kanila manggagaling ang Kristo na siyang ipapadala ng Diyos para sa kanila. Pero ngayon, dumating na si Jesus na siyang Kristo. Isinama na sila sa kaligtasan. Pinag-isa na sila sa mga Hudyo kahit na hindi sila Hudyo. Sila na dating magkaaway kasi iba ang Diyos na kinikilala nila, ngayon mapayapa na. Pinag-isa na sila. Hindi na masasabi na ang iba ay malapit sa Diyos at ang iba ay malayo. Dahil sa dugo ni Jesus na dumanak para sa lahat, silang lahat ay malapit na sa Diyos. May karapatan na kumilala sa Diyos bilang Ama. Wala nang pagkakahiwalay. Wala nang dayuhan sa kanila. Sila'y isang bayan na ng Diyos. Ang pundasyon ng kanilang pagkakaisa ay ang pag-aalay ni Jesus
at para na silang isang building ng Diyos. Isang banal na templo ng Diyos kung saan nananahan ang banal na Espiritu. Ang pundasyon ng banal na templong ito ay ang mga apostol at ang mga propeta. Ang pangarap na tayo iisang bayan lang ng Diyos, isang banal na templo, ay hanggang pangarap pa rin hanggang ngayon. Nandiyan pa rin ang pagkakahiwalay ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. At nagdadagdagan pa ng mga Muslim na tinitingnan natin na iba sa atin. Pero sa mga Kristiyano mismo, hindi pa rin tayo nagkakaisa. May mga Orthodox, may mga Protestante, may mga Katoliko. Sa mga Protestant, ang daming mga grupo ng mga Protestante. At may mga banta sa mga grupo sa Katoliko na naghihiwalay pa. Malayo pa tayo sa kalooban ng Diyos na tayo ay iisang bayan lang, iisang katawan lang ni Kristo. Magdasal tayo ng pagkakaisa ng lahat. Magsikap din tayong magkaisa. Hindi natin niluluwalhati ang Diyos sa ating pagkakahiwalay. Kaya ang ecumenism, ang pagsisikap ng pagkakaisa ng mga Kristiyano, at ang interreligious dialogue, ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa mga may ibang relihiyon na hindi Kristiyano, ay isang mahalagang gawain nating lahat. Sorry, O Diyos, na hindi naman natupad ang iyong kalooban na kaming mga binyagan ay magkaisa. Hinihingi namin ang patawad, ang pagmamayabang na humahadlang sa pagkakaisa. Humihingi din kami ng tawad sa nagiging kontento na lang kami sa ganitong sitwasyon ng pagkakahiwalay namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.